Base sa pinakalitas na impormasyon mula sa militar, tila nahahati ng araw sa dalawang grupo ng mga MNLF Miswari faction na matindi pa rin ng resistance. Ang isang grupo ay ilang araw nang binubomba ng Air Force na umano'y naipit na puwersa ng MNLF sa bakawan ng Barangay Mariki na nasa direksyon ng aking likuran. Ito yung sinasabing bahagi sana ng grupo ng MNLF Miswari Group na susugod sa City Hall ng Zamboanga, pero sa di malamang kadahilanan ay naipit at hindi na nakalis sa naturang bakawan. Dahil na rin ito marahil sa naval blockade ng militar ilang oras matapos sumugod yung mga rebelde rito. Na-discover din sila nitong Lunes matapos paputukan ng grupo yung chopper ng Air Force na nagsasagawa ng reconnaissance flight. Ang isa pang grupo ay umiikot-ikot pa rin sa mga barangay ng Santa Catalina at Santa Barbara, partikular sa kahabaan ng Lustre Street. Katunayan, dito pa rin na-rescue ng Light Reaction Company yung mag-asawang sina James at Lucita West na naging bihag ng MNLF Miswari faction sa unang linggo pa lang nung krisis. Bukod sa tama sa paa ni Lucita West at maliit na galos sa braso nung kanyang asawang si James West, ay maayos naman ang lagay ng dalawang na-rescue. Meron tayong kuha nitong dalawang mag-asawang na-rescue kagabi. At ito yung makikita nyo sa inyong screen sa ngayon. Ito si James West na nasa isang ospital at ginagamot. Bagamat maliit na galos lamang yung kanyang natamo, ay kitang hapong-hapo itong si James West. Si James West ay descendant ng pamilya ng mga Amerikanong matagal nang naninirahan dito sa Zamboanga. Sa kasamaang palad, isang miyembro ng Light Reaction Company ang tinamaan sa leeg sa kasagsagan umano ng naturang rescue operation kagabi. Kasama siya sa mga mag-asawa na tinakbo sa ospital. Bagamat critical yung sundalo kagabi, stable naman daw yung kanyang kondisyon. Kwento ni James West sa mga nag-rescue sa kanya ay may hawak pa raw na 5 bihag ang mga humahawak sa kanilang MNLF. Kinabibilangan ito ng 2 babae at 3 lalaki. Humigit kumulang 30 pa raw na MNLF ang nasa grupo at patuloy na nakikipaglaban sa tuwing lumalapit ang mga sundalo sa kanilang lugar. Yan pa nga rin ang hirap na dinaranas ng mga nag-ooperate na tropa ng militar sa kanilang pagnanais na wakasan na ang krisis na ito sa Zamboanga na pumasok na sa ikatlong linggo. 40 million pesos, yan ang pondong tinanggap umano ng grupo ni MNLF Founding Chairman Nur Miswari para ilunsad ang pag-atake sa Zamboanga City. Base sa impormasyon ni RMM Governor Mujib Hataman, personal umanong tinanggap ng isang political officer ni Miswari ang pera. Una rito, pinaiimbestigahan na ng Magdalo Party List ang nakarating sa kanilang impormasyong may nagbibigay ng suportang pinansyal kina Miswari. Nangangalap na rin ang intelligence report ang AFP para matukoy kung may basihan ng mga naturang impormasyon. Pero ang MNLF, marin itong itinanggi. Hamon nila, pangandaran ng taong sinasabing nagpopondo sa kanila. Mahirap mag-launch ng ganong offensives na wala kang resources. Lahat ganon katagal. Tapos outside ng territory mo pa. I think that must be investigated. Mayroon man tulong dumarating sa amin, galing yan sa mga tao namin, galing sa mga kaibigan namin, walang nagaling dyan sa mga kung saan-saan, no? 40 million is a lot of money. O, di pangalanan nila kung sino nagbigay para malaman natin.